Sa ngayon po kasi, marami pong mga reliyon o sekta. Meron pa nga iba na hindi daw sila religion. Pero nagsasagawa po sila ng mga pagsamba o pagtitipon. Ngayon, kikilalanin po natin ang ating kinikilalang mga pagtitipon o kikilalanin natin yung mga pagtitipon na isinasagawa ng iba't ibang sekta ng reliyon. Kung tama, lalo na sa Iglesia ni Manalo. Kasi po, ang akala ng iba, pare-parehong sa Diyos. Dito po natin patutunayan, ang una kong babasahin sa inyo. Ito pong 15:8-9, aklat po ng Mateo. Ang bayang ito'y iginagalang ako ng kanilang mga labi. Datapot ang kanilang puso ay malayo sa akin. Datapot walang kabuluhan ang pagsamba nila sa akin, na nagtuturo ng kailang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Kinakailangan pong alamin natin, suriin, lalo na doon sa kinikilala nating sekta o reliyon, kung yung pagsamba o pagtitipon na isinasagawa natin ay utos ng tao o utos ng Diyos. Magtanong po tayo. Dito lang po lumilitaw na hindi lahat ng pagsamba o pagtitipon ay sa Diyos. Kapag ka tao ang sinusunod mo sa iyong isinasagawa mong pagsamba o pagtitipon, ay hindi po sa Diyos yan, kundi dun sa taong sinusunod mo. Kinakailangan po magsuri at magsiyasat tayo. Ganito po ang ating matutunghayan, aklat po ng unang Juan. Pansinin po ninyo kung bakit ganon. Unang Juan 4:1. Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawat espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu kung sila'y sa Diyos, sapagkat maraming nagsilitaw ng mga bulaang propeta sa sanlibutan. Dahil po sa dami ng mga sekta, mga reliyon, lahat po yan nagsasabing sa Diyos. Pero kinakailangan pong suriin natin, siyasatin natin. Baka sinasabi lang nila. Kaya ba nilang patunayan na sila ay sa Diyos? O tunay na pagsamba ang kanilang isinasagawa? Paano po ba makikilala ang tunay na pagsamba o pagtitipon? Ang babasahin ko po sa inyo, unang Korinto 14. Ganito po ang ating matutunghayan sa 26 hanggang 29 muna. Babasahin ko po sa inyo. Ano ngayon ang ibig sabihin ng lahat ng yan? Mga kapatid, sa inyong pagtitipon, may aawit, may magtuturo, may maghahayag ng kalooban ng Diyos, may magsasalita sa iba't ibang wika, at mayroon namang magpapaliwanag ng mga sinabi nito. Gawin ninyo ang lahat ng yan sa ikauunlad ng iglesia. Kung may magsasalita sa ibang wika, sapat na ang 2 o 3. Hali-halili sila, ay kailangan may magpapaliwanag ng kanilang sinasabi. Ngunit kung walang magpapaliwanag, manahimik na lamang ang bawat isa at makipag-usap ng sarilinan sa Diyos. Magsalita ang 2 o 3 tao na tumanggap ng kaloob na makapagpahayag ng salita ng Diyos. Dito po, itinuturo sa panahon ng pagsamba o pagtitipon, meron pong mangunguna, 2 o 3. Sa pangunguna po ng 2 o 3, mananahimik ang iba. Mananahimik. Pero,
Pagkatapos pong magsalita ng 2 o 3, wala po bang karapatan na magsalita yung mga tumutugon sa pagtitipon o pagsamba? Ang babasahin ko po sa inyo, ito pong mga talatang ito na ayaw basahin ng iba't ibang reliyon. Katulad po ng Iglesia ni Manalo. Itong 30:31, unang Korinto 14. At kung ang isa sa mga nakaupo rooy tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, tumigil naman ang nagsasalita. Kaya kapag ka po ang 2 o 3 magsasalita sila. Pagkat tumigil na sila sa pagsasalita, dapat po yung mga tumutugon sa pagsamba, meron silang karapatan magsalita. Sa inyong mga pagtitipon, ginagawa ba ito? Meron akong napakinggan Kaya daw po sila hindi nagdadala ng Biblia sa panahon ng pagsamba o pagtitipon nila, meron po silang tiwala dun sa kinikilala nilang pastor, ministro. Dapat nga, hindi ka nagtiwala. Bakit? Hindi niya babasahin ng 30:31. Yung karapatan mo Dito lang nakakapandaya ka na Ulitin ko yung 30. Bago tayo pupunta sa 31. At kung ang isa sa mga nakaupo rooy tumanggap ng pahayag mula sa Diyos, tumigil naman ng nagsasalita, sapagkat kayong lahat ay maaaring isa-isang magpahayag ng salita ng Diyos upang matuto ang lahat at mapalakas ang loob nila. Dito pa lang, sa panahon ng pagsamba o pagtitipon, pwede ka nang maging ministro. Pwede ka nang maging ministro. Hindi mo na kailangan pumasok sa eskwelahan. Hindi mo na kailangan magbayad. Dito pa lang sa pagtitipon. Kaya sa panahon ng pagsamba o pagtitipon, bakit wala kayong karapatan? Hindi kayo tinuturuan. Paano natin masasabing hindi sila tinuturuan ng gusto? Kulang ang turo. 30:31, hindi po nila binabasa. Hindi ka nga dapat magtiwala dahil niloloko ka. Dito pa lang niloloko ka na. Kaya kailangan magdala ka ng Biblia. Pwede mong sabihin yun dun sa tagapagturo. Ay, teka muna kapatid Hindi mo ata binabasa yung 30:31. Ang binabasa mo lang 26 hanggang 29. Kailan pa namin malalaman yan? Di po ba? Paano po namin malalaman yan kung hindi mo babasahin? Una, wala kaming Biblia. Hindi mo kami binibigyan ng karapatan magdala ng Biblia. Kaya lahat po kayo, huwag kayong magtiwala sa kinikilala ninyong mga pastor, ministro. Huwag kayong magtiwala. Lolokohin kayo, dadayain kayo. Ano po ang isa sa mga isinasagawa sa panahon ng pagsamba? Kailangan mayroon kang karapatan magsalita, di ba? Ano pa ang isa sa mga ginagawa sa panahon ng pagsamba? Yung pagbibigay po ng abuloy. Babasahan ka ng mga talata ng Biblia. Lalo na sa loob ng Iglesia ni Manalo. 4 sa araw ng linggo. Pero Webes, itong bali 5 sa loob ng isang linggo. Ito pong Sabado, linggo, pwede nang gawing Sabado. Ito pong Webes, pwede nang gawing Miyerkules. Basta't sa loob ng isang linggo, 5 beses kang magbibigay ng abuloy. Binabasahan nga ng mga talata ng Biblia ang mga miyembro sa panahon ng tinatawag nilang pagsamba o pagtitipon. Babasahin ko po sa inyo aklat po ng 2 Korinto 9:7. Ganito po ang ating matutunghayan. 9:7. Magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso, huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya.
Kaya nagbibigay po ang mga kaanib ng 5 beses, tinuturuan nila ng 2 Korinto 9:7. Magbigay ang bawat isa. Di po ba? Oh. Hindi lamang po ang mga magulang ang nagbibigay, pati po yung mga anak. Halimbawa, ang anak mo 6, hindi pa man nagtatrabaho, bakit sila nagbibigay? Kaya sa loob ng Iglesia ni Manalo po, pati bata, hinihingan nila ng abuloy. Kaya meron po silang isinasagawang pagsambang kabataan. Ang nakalagay bawat isa, kaya ka muna. Sino nagtuturo sa 5 beses na ito? Bakit hindi mo suriin yung nagtuturo kung magagawa niya ang turo niya? Halimbawa, si Manalo at ang kanyang mga ministro. Ilang taon ng pagbiministro sa Iglesia ni Manalo? 13 years. Pera pa yung ASPO, 13 years. Pagkatapos, pagka-qualified ka dun sa pang-abroad, mag-aaral ka ulit ng tinatawag na ASPO. Kaya ipinagmamalaki po ng mga kaanib ng Iglesia ni Manalo ng mga degree holder ang kanilang kinikilalang mga ministro. Ang tanong, ang banggit dito, bawat isa. Saan yung ministro, si Manalo at ang kanyang mga ministro, walang karapatan magtrabaho? Tatandaan po natin. Kapag ka wala kang karapatan magtrabaho, paano ka kakain? Di aasa ka lang doon sa ibinibigay na 5 beses. Sinong gumawa ng turo? Si Manalo. Si Manalo ba magagawa ba niyang turo niya? Hindi. Bakit? Walang karapatan magtrabaho. Yung ministro, pinag-aralan ba niya? Alam ba niya sa panahon ng pagsamba o pagtitipon na siya nagkukunwari sa pagbibigay ng abuloy? Hindi. Ano ba? Naalala ko po yung isang kaanib ng Iglesia ni Manalo nagtanong sa akin. Kapatid, sabi niya, bakit ka kusang umalis sa iglesia? Ang sabi ko, bago ko sagutin ang tanong mo, tatanungin muna kita. Ikaw, sa panahon ng pagsamba o pagtitipon, magbibigay ka. Saan mo kukunin ibibigay mo? Sa kinikita ko po. Ay, yung ministro, walang karapatan magtrabaho. Saan siya kukuha ng ibibigay? Hindi makaimik . Alam mo, walang karapatan magtrabaho yan, kaya umaasa lang siya tinatawag na tulong. Ngayon, sa panahon ng pagsamba o pagtitipon, nakikita mo ba yung pagkukunwari niya sa pagbibigay? Dapat ba sa harap ng Diyos, sa panahon ng pagsamba o pagtitipon, nagkukunwari ang mga tagapagturo natin sa pagbibigay? Paano sila nagkukunwari? Walang karapatan magtrabaho, umaasa lang sa bigay . Ngayon, para lang makapangling lang sila, nagbibigay sila. Pero dapat tinatanong mo, saan ba manggagaling ang ibibigay mo? Kasi ang banggit dito, bawat isa. Sa bakit ang utos ng Diyos, hindi mo magagawa. Paano mo sasabihin sa panahon ng pagsambayan? Kung wala kang Biblia, kapatid, teka muna. Kami, kanda hirap. Kung paano kami magbigay. Ang kinikita namin, doon manggagaling ibibigay namin. Ikaw bilang tagapagturo. Sa panahon ng pagsamba, nagkukunwari ka, hindi ata katanggap-tanggap sa harap ng Diyos yan. Paano mo matuturuan yung ministro mo? Kayo po, tinatanong ko kayo. Kailan isinasagawa yung pagbibigay ng abuloy sa panahon ng pagsamba o pagtitipon? Yung kinikilala mong tagapagturo, 5 beses, magkukunwari siya sa pagbibigay. Paano mo sasabihin si Manalo at ang kanyang mga ministro, magagaling sa Biblia? Kaya nagkukunwari sa pagbibigay ng abuloy. Kayong mga membro, tinuturuan kayo ng 9:6, ang mag-asik ng kaunti-kaunting hanin, ang mag-asik ng marami-maraming hanin.
Ikaw kapatid wala kang hinihahasit, naka-aeroplano ka naka-mansion ka Kaya yung mga membro nagiging mangmang. Ang ginagawa na lang po nila, hindi nila tinuturuan ng talagang tamang turo. Hindi nila binibigyan ng karapatan na magsalita sa panahon ng pagsamba o pagtitipon. Ang ginagawa lang nila, ginagatasan lang nila ang mga membro. Ginagatasan lang. Kaya yung mga membro walang alam. Mangmang. Sino pong mas mapalad sa inyong reliyon? Yung nagbibigay, yung binibigyan. Teka muna kapatid Tinuturuan mo kami ng 9:6. Ang magasik ng kaunti-kaunti nga. Ikaw wala kang hinihahasik. Umaani ka, naka-aeroplano ka. Tignan mo yung lifestyle mo. Kami lang mga nagbibigay, naka-squatter kami. Ikaw naka-mansion ka. Kaya po, paano mo babasahin ito, kapatid? Dapat sa panahon ng pagsamba, pababasaan ng talata yung ministro o pastor, lalo na si Manalo, o yung mga tagapagturo ninyo. Ano yung babasahin? Ganito ang ating matutunghayan sa Pilipos. Pansinin po ninyo kung anong nakalagay rito sa Pilipos, na paboritong-paborito ng Iglesia ni Manalo. Kapitulo 3, talatang 7-8. Ngunit dahil kay Kristo, ang mga bagay na maaari kong ibilang na pakinabang ay inari kong kalugihan. Oo, inari kong kalugihan ng lahat ng bagay bilang kapalit na lalong mahalaga ang pagkakilala kay Kristo Jesus na aking Panginoon. Ang lahat ng bagay ay ipinalagay kong walang kabuluhan. Makamtan ko lamang si Kristo. Paano mo pababasahan ang talata ng Biblia? Kung ang inyong kinikilalang pastor ministro katulad ni Manalo, naka-helicopter, naka-aeroplano, naka-mansion. Kaya ang ginagawa po, nagtatago sila. Sa tinatawag po nilang Torre ni Babel, kung tawagin nila yung Central. Ayaw po nilang lumabas para magturo. Lalo kung hindi nila babasahin to sa inyo. Hindi nila pwedeng i-apply sa kanila. Ito po ang katangian ng ating tagapangasiwa, tagapamahala, mga kapatid. Pakinggan ninyo. Babasahin ko sa inyo, ito'y katangian ng ating tagapangasiwa, tagapamahala. Pagka ganito ang ginawa mo, baka dudukutin ka ng mga pulis. Bakit ka dudukutin? Babasahin ko muna ako. Hanggang sa oras na ito'y nangagugutom kami. At nangahuhuhaw, mga hubad, mga tinampal. Wala kaming tiyak na tahanan. At kami nangagpapagal at nangagsisigawan ng aming sariling mga kamay. Bagamat inuupo sala, kami nangagpapala. Bagamat kami mga pinag-uusip, nangagtitiis kami. Bagamat mga sinisirahang puri ay aming pinamamanikan. Kami naging tulad ng yagit sa sanlibutan. Ipapakilala mo ba yung tagapagturo ninyo? Yagit. Pagdating dun sa isang lugar, halimbawa rito sa Milan, nakakotse. May bahay. Naku po. Lalo na si Manalo kung naka-aeroplano. Kayo po, tinatanong ko kayo. Si Manalo ba, magagawa ba niya ang utos ng Diyos? Halimbawa, magbigay ng abuloy. Hindi nga niya Sa makatwid, si Manalo, hindi po kumikilala sa Diyos, pati yung kanyang mga ministro. Ilang taon mong pag-aaralan ng doktrina? Halimbawa, nag-aral ka. O pagka tinanong ka, Doktrina 19. Yung bubang Doktrina 19, totoo po ba yun? Magagawa mo ba? Huwag po kayong magkunwari. Hindi po utos ng Diyos na magkunwari kayo sa pagbibigay ng abuloy. Ibig sabihin, dapat teka muna kapatid sa panahon ng pagsamba o pagtitipon natin, hindi nyo magawa utos ng Diyos. Sa makatwid kami, hindi na kami kumikilala sa Diyos. Dahil sumusunod kami sa inyo Ang ginagawa lang ninyo,
Kumbaga, ginagatasan lang ninyo kami, palabigasan lang ninyo kami. Sa mga tuwid, si Manalo at ang kanyang mga ministro, o yung mga tagapagturo ninyo, hindi kumikilala sa Diyos. Bakit? Hindi magawang magbigay. Babasahin ko sa inyo unang 1, 4:1. Unang 1, Kapitulo 2. Pasinin po ninyo. 3:4. At sa ganito nalalaman natin na siya ating nakikilala kung tinutupad natin ang kanyang mga utos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya at hindi tumutupad ang kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Kailan isinasagawa ang pagbibigay ng abuloy? Sa panahon ng pagsamba o pagtitipon. Yung kinikilala ninyong mga tagapagturo, magagawa ba nilang magbigay? Ang banggit doon sa 2 Korinto 9:7, magbigay ang bawat isa. Kayong mga miyembro, saan nyo kukunin yung ibibigay ninyo? Mula sa kinikita ninyo. Yung mga tagapagturo ninyo, saan sila kukuha ng ibibigay? Walang karapatan magtrabaho. Anong ginagawa nila sa panahon ng pagsamba? Nagkukunwari. Katanggap-tanggap po ba sa harap ng Diyos ang pagbibigay ng abuloy na magkunwari? Meron bang magsasabing, yung pong kinikilala namin tagapagturo, nagkukunwari lang sa pagbibigay ng abuloy? Ayan po, ang umaasa lang sa abuloy. Nanghihingi lang po yan, naka-helicopter, naka-aeroplano, naka-mansion. Ito pong nagbibigay, ito naka-squatter. Kaya po ang bansang Pilipinas lumulubog sa kasakiman. Ang layunin lang po ninyo. Ang babasahin ko sa inyo ay 2 Pedro, magandang balita Biblia. Kaya meron nagsasabi lumulubog ang Pilipinas dahil sa kasakiman. Totoo po yan. Hindi po sa baha. Lumulubog ang Pilipinas. Ganito po ang ating matutunghayan, 2:3. Sa kanilang kasakiman, lilinglangin nila kayo ng matatamis na pangungusap upang makuha ang inyong kayamanan. Sasabihin nila, mga kapatid, ang magbigay ng kaunti-kaunti nga hanihin. Ang magbigay ng marami-maraming nga hanihin. Kaming mga tagapagturo ninyo, wala kaming hinihasi. Kita nyo, naka-aeroplano. Bakit wala po kaming karapatan magtrabaho Kita nyo, umakasa lang kami sa bigay. Hindi kami pwedeng manalangin sa Diyos para humingi ng biyaya. Kaya kami sa inyo nanghihingi ng biyaya. Lalo na sa iglesia ni Manalo, 5 beses. Pati bata, hinihingan nila na hindi pa nagtatrabaho, hinihingan nila. Kung tawagin nila pagsambang kabataan. Yung mga tagapagturo nila, si Manalo at ang kanyang hindi kumikilala sa Diyos. Ang layunin pa nila, kukunin ang inyong kayamanan dahil sakim sila. Sino po mas mapalad sa inyong reliyon? Yung nagbibigay, yung binibigyan. Walang teka muna kapatid sa panahon ng pagsamba o pagtitipon, nagkukunwari ka sa pagbibigay ng abuloy. Kami nagpapaligsahan sa pagbibigay. Ikaw hindi mo magawang magbigay. Nagbibigay ka man, nagkukunwari ka sa pagbibigay. Bakit? Galing sa tulong mo sino pong mas mapalad sa atin ngayon? Kayo po, hindi kumikilala sa Diyos dahil hindi nyo magawa ang 2 Korinto 9:7. Alam niyo po sa inyong reliyon. Sino magsasabi magtuturo? Sa amin pong reliyon. Ito pong binibigyan namin, naka-aeroplano, naka-mansion. At kami pong nagbibigay, naka-squatter. Wala magsasabing ganyan. Pero nangyayari po yan, totoo. Babasahin ko sa inyo, Gawa 20. Ito po, ayaw po nilang basahin. Hindi ko hinangad kailanman ng salapi o damit ng ibang tao. Alam ninyong nagtrabaho ako upang tustusan ang mga pangangailangan namin ng aking mga kasamahan. Bakit tayo po nilang basahin? Uulitin ko po, marami po kasi hindi nakakabasa nito. Hindi ko hinangad kailanman ng salapi o damit ng ibang tao. Alam ninyong nagtrabaho ako upang tustusan ang mga pangangailangan namin, ang aking mga kasamahan. Ipinakita ko sa inyo sa lahat ng paraan na sa ating pagbabanat ng buto,
Matutulungan natin ang mahihina. Alalahanin natin ang sinabi ng Panginoong Hesus. Mas mapalad na nagbibigay kaysa tumatanggap. Sa Biblia po, ang nagtuturo rito ay si Pablo. Si Pablo po nagtatrabaho para punan ng kanilang pangangailangan. Si Pablo po meron siyang karapatan na humingi ng tulong. Galasa 6:6, unang Korinto 9:9. Pero hindi po, bakit si Pablo sa kabila na meron siyang karapatan na humingi ng tulong, pero bakit hindi niya inaasahan? Kaya ang ginagawa po nila, nagtatrabaho. Si Pablo, sa kabila na meron siyang karapatan sa unang Korinto 9:9, Galasa 6:6, hindi siya umaasa sa tulong. Ngayon, saan niya kukunin yung ibibigay niya? Doon sa kinikita niya sa pagtatrabaho. Ang trabaho po ni Apostol Pablo, Galacia 8:18-3, tagagawa po ng tolda. Bakit po sila nagtrabaho? Hindi po ba, meron nagtanong kasi sa akin yan Sabi niya hindi po ba ang pagmiministro trabaho? Tama. Trabaho po para sa Diyos. Pero hindi para pagkakakitaan. Bakit si Apostol Pablo nagtrabaho siya? Bakit nagtrabaho siya? Kasi po gusto niya, dulugar siya sa nagbibigay. Dahil mas mapalad. Saan niya kukunin? Doon sa kinikita niya sa kanyang pagtatrabaho. Yung mga tagapagturo ninyo sa panahon ng pagsamba, nagkukunwari sa pagbibigay ng abuloy. Babasahin ko sa inyo. Ganito po ang ating mababasa po. Ikalawang Tesalonica 7:8-9. Pakinggan po ninyo kung anong nakalagay rito. Ito po ang ayaw basahin ng iba. Alam naman ninyo na dapat ninyong tularan ng aming ginawa. Hindi kami nahiyang magtrabaho ng kami nariyan pa. Hindi kami tumanggap ng anumang bagay kanino mang hindi namin binabayaran. Nagpagal kami araw-gabi upang hindi maging pasanin ng sino man sa inyo. Ginawa namin ito. Hindi dahil sa wala kaming karapatan maghintay ng inyong tulong upang kayo bigyang halimbawang dapat sundan. Dito po kasi, ang tunay na tagapagturo, bago mo turuan ng iba na magtrabaho, bago mo sabihan na hindi dapat pakainin ng mga taong tamad, kung ikaw mismo, wala kang karapatan magtrabaho, paano mo babasahin ang mga talatang ito? Ang tunay na ministro hindi umaasa sa tulong. Magtatrabaho siya para maging halimbawa. Kaya sa panahon ng pagsamba o pagtitipon, masasabihan mo ba, kapatid, kaya pala iniimbak mo dito sa mga kapilya ang aming pinibigay. Iniimbak mo, pinagaganda mo. Bukas mo kalua, pwede mo nang ibenta. Kami naman na naghihirap. Bakit ibebenta? Bibili ng eroplano. Naalala ko po si Noe, inutusan ng Diyos na gumawa ng barka o barko. Sino nag-utos sa mga tagapagturo ninyo na bumili ng eroplano? Kaya po, kilalanin po ninyo ang inyong kinikilalang mga pastor, mga ministro. Tatandaan po natin, kung wala po kayong karapatan magsalita sa panahon ng inyong pagtitipon, pagsamba, dadayain po kayo. Manaba ang ginagawa po ninyong pagtitipon. Nangyayari po, padalahan lang po ng pera. Ang dadalhan nyo ng pera, yung mga walang karapatan magtrabaho. Sila po, pasakay-sakay lang ng eroplano. Katulad po ni Manalo. Kaya yung pagsamba ninyo, kikilalanin ninyo. May karapatan po ba kayong magsalita bilang mga miyembro? Pwede niyo po bang turuan ng inyong kinikilalang mga pastor, mga ministro? Huwag silang magkunwari sa pagbibigay ng abuloy. Kung sila'y hindi kumikilala, pati kayo hindi kumikilala sa Diyos. Bakit? Sa kabilang, teka muna, kami nagagawa naming magbigay ng abuloy. Tama. Sino bang nagdadala sa inyo? Di yung mga pastor, mga ministro ninyo.
Yung bang turo, halimbawa sa Iglesia ni Manalo, pinag-aralan nila to mula prep. Sa kabila na pinag-aralan nila, hindi po nila magagawa. Pandoktrina na hindi. Kaya anong sabi ng Diyos sa kanila? Nagbibigay po kami ng abuloy. Nagpapaligsahan. Kaya alam, nasa squatter po kami. Yung binibigyan po namin, nag-e-aeroplano lang. Isaiah 24, pasinin po ninyo kung katanggap-tanggap yung isinasagawa ninyong pagsamba o pagtitipon. Kaya't walhatiin ninyong Panginoon sa silanganan, sa makatidbagayang pangalan ng Panginoon ng Diyos ng Israel, sa mga pulo ng dagat. Mula sa kaduluduluhang bahagi ng lupa'y nakarinig kami ng mga awit kalwalhatian sa matwid. Ngunit aking sinabi, ito na ang sinasabi ng Diyos, namamatay ako, namamayat ako sa aba ko, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawang may kataksilan. Oo, ang mga manggagawang taksil ay nagsisigawa na may lubang kataksilan. Ang gaganda po ng mga kapilya. Solemn po ang pagsamba. Pero ang sabi ng Diyos, manggagawang nagsisigawang may kataksilan. Oo, kayong mga miyembro. Nagpapaligsahan kayo doon sa 5 beses sa pagbibigay ng abuloy. Totoo, utos ng Diyos na magbigay. Pero papaano po yung mga kinikilala ninyong mga tagapagturo? Sa panahon ng pagsamba, nagkukunwari sa pagbibigay ng abuloy. Bakit pa kayo magbibigay kung naglolokohan lang kayo? Ang payayamanin ninyo. Nakikita nyo naman ang pinayayaman ninyo, yung pinakakain ninyo. Yung mga walang karapatang magtrabaho, silang binibigyan nyo ng eroplano. Kaya nadaya kayo. Bakit nagagawa nilang mandaya? Wala kayong karapatan magsalita sa kanila. Wala kayong karapatan magturo sa kanila. Kaya kung ano lang ang sasabihin nila, opo, amen. Ang nangyayari. Kaya nga si Manalo, utos pa nga niya, huwag lumaban sa kanya. Huwag lalaban sa pamamahala. Meron pang nakalagay ng obey and never complain. Nananawagan po ako lalo na sa mga kasama sa loob ng Iglesia ni Manalo. Alam ko po, gusto nyo nang umalis o tumiwalag yan. Dahil nangangamba po kayo na kung lalantad kayo dyan sa Pilipinas, ay uulanin kayo ng mga kaso. Kaya konting pasensya lang po. Pero mas maganda po kung mga ministro kayo, maghanap na po kayo ng mga trabaho para mabuhay po kayo. O kaya niyong buhay ng inyong mga pamilya. Kasi po ako, hindi ko po kayo kayang sustentuhan sa pagdating sa mga pinansyal. Kaya pasensya lang po. Inaamin ko po na ako po, hindi ko kayo kayang sustentuhan sa magitan ng pinansyal. Kung gusto nyo mang sumama sa akin, o makasama nyo ako sa ginagawang pagtuturo, ang kaya ko lang pong ipayo sa inyo, maghanap na muna kayo ng mga trabaho. Lalo na kung bata pa kayo. Kasi po nakikiusap sila na kung sa Pilipinas nga, wala po akong magagawa. Hindi ko po kayo kayang alisin diyan. Kaya sa ginagawa ko pong pagtuturo, kung nasasaktan po kayo, pasensya na po. Pero kinakailangan ko pong ilahad ang tunay na Iglesia ni Cristo. Ilahad ang tunay na pagsamba. Ilahad ang katotohanan para doon po tayo magsama-sama. Ito po ang aking naipaglingkod sa inyo. Marami pong salamat sa inyong lahat.